May pamilyang magse-celebrate ng Pasko na buo at masaya, habang may isang tao na sasalubungin ang Pasko ng mag-isa at walang kasama. May mga batang merong bagong damit at magandang sapatos ngayong Pasko, habang may isang batang naiinggit sa mga bagong gamit ng kalaro nito. May mga taong uuwi ngayong Pasko para makasama ang mga mahal nito sa buhay, habang may isang tao na malayo ngayong Pasko at hindi makakauwi para magsakripisyo at mabuhay. May mga taong busog dahil sasalubungin ang Pasko ng masagana at may handa sa mesa, habang may isang taong gutom at matutulog na lang dahil wala silang pang Noche Buena. Hindi lahat ng tao ay pare-parehas masaya ngayong Pasko. Maliit man o malaki ang natanggap mo ngayong Pasko, magpasalamat ka pa rin dahil yung iba ay wala man lang natanggap maski singkong duling. Kung nag-abroad yung nanay ninyo, unang-una, sana maging positive yung isip ninyo. It is because hindi porkit iniwan kayo, hindi kayo mahal ng nanay ninyo. Because the reality is, the time na umalis sila para sa inyo, mahal nila kayo. Because they don't want to sacrifice yourself kapag nandito sila. Kasi pag nandito sila, makakapag-aral ba kaya kayo? Oo, iniwan kayo. Wala sila sa birthday nyo, wala sila pag-awardings ninyo, wala sila sa tabi ninyo. Pero alam nyo ba, walang minuto, walang segundo, walang oras at walang araw na hindi iniisip, puro kayo. Puro kayo ang iniisip nila. Isipin nyo, sir, nag-iisa lang kasi ako dito sa Pilipinas. Isipin mo, nandyan pa yung mga barkada mo. Ang tanong ko, yung nanay mo doon sa ibang bansa, may kilala? May nagmamahal sa kanya? Wala. So the time na anak kayo ng OFW, please, the best thing na pwede nyong gawin para sa kanila is mag-aral kayo ng mabuti. Bakit? The time na nag-ayos kayo dito, nagtapos kayo dito, mas mapadali nyo silang uwi. Hindi mo kaya uwi na ganito, Ma, pwede bang umuwi ka na? Kasi bakit? May trabaho na ako. Okay na. So the time na anak kayo ng OFW, please, the best thing na pwede nyong gawin para sa kanila is mag-aral kayo ng mabuti. Kapag pumunta ka sa abroad na medyo mahina-hina ka, pwede ka mabaliw dito sa sobrang hirap at lungkot. Mapipilitan kang maging independent. May magdadala ba sa'yo sa hospital dito pag may sakit ka? Wala. Sarili mo lang. Hindi ko talaga in-expect ang hirap ng buhay OFW. Masyadong masakit. Sobrang hirap. Kaya ikaw, kabayan, kung umabot ka sa video na to, gusto kong sabihin sa'yo na naiintindihan kita sa lahat ng nararamdaman mo. Hindi mo kailangan itago yung sakit at hirap sa pamilya mo. Sobrang daming kabayan na nakakaranas na ngayon. Hindi ka nag-iisa. Kaya sana maintindihan ng mga tao sa Pilipinas na wala namang extraordinary sa pagtatrabaho sa abroad. Nakakapagod pa nga, mas mahirap, mas malungkot, pero wala dapat sa vocabulary natin ng salitang pagsuko. Magtitiis tayo hanggat kaya, magtatrabaho para sa mas magandang buhay na pwede nating ibigay sa mga pamilya natin sa Pilipinas. Lagi kong hinihiling sa mga OFW, huwag niyong tagalan. Huwag niyo pong tagalan na maging OFW. Kasi sa bawat araw na nawawala kayo sa pamilya ninyo, may tendency na hindi nyo nakilala yung mga taong pinapadalhan ninyo sa pag-uwi ninyo. At kapag matagal na panahon kayong nawala, ito pa yung masakit. Ang hirap mag-adjust. Yung tipo bang pakiramdam mo parang galing ka ng Pilipinas at makikisama ka sa amo mo. Yan yung pakiramdam na sobrang pangit paminsan eh. Hindi mo alam kung ano yung gagawin mo, saan ka lulugar. Ganyan din yung mangyayari sa anak mo, sa pamilya mo. 10 years kang nawala, tapos umuwi ka na, nag-for good ka na. Sigurado ako hindi mo alam kung saan ka lulugar. Paano mo sila asikasuhin, kasi kahit ikaw hindi mo sila kilala. Yes, nakikita mo lang sila sa screen. Pero hindi mo talaga sila 100% nakilala kung ano yung gusto nila. Kasi hindi mo sila nakasama ng matagal. So sana, kahit papano, sa lahat ng OFW, be mindful sa lahat ng sahod ninyo. Please, sana, be mindful sa sahod ninyo. Because yung sahod na yan, pag nagamit ng mabuti, nalagay sa mabuti, na-manage ng mabuti, madali kayong makakauwi. Sa totoo lang, madali kayong makakauwi. Kaso the more na hindi yan ma-manage, the more yan na pinapagustuhan ninyo lahat ng gusto ng pamilya ninyo, to the point na walang natitira sa inyo, wala kayong na-i-invest, wala kayong naitatayo, wala kayong napaglalagyan ng tama, tatagal at tatagal kayo
bilang OFW. Siguro wala namang magulang na gustong mahiwalay sa anak niya. Kung kaya niya naman talagang makaprovide kahit papano. Pero, kaya nga kayo naging OFW para makaprovide kayo. Pero huwag niyo lang laging isipin na maging OFW kayo. Sana huwag niyong pangarapin na hanggang sa dulo ng buhay ninyo, magsisilbi kayo sa ibang tao. At yung pamilya ninyo mismo, hindi nyo maalagaan, hindi nyo mayakap, hindi nyo mahagkan. Pero ang binabantayan ninyo, anak ng amo ninyo. Masakit man, kasi minsan nasasabi ng mga estudyante ko, Sir, bakit? Ano ba talagang mahalaga? Kaming mga anak nila o ang pera? Minsan, speechless ako, hindi dahil hindi ko alam yung isasagot ko. It's just that, mas speechless ako kasi sobrang sakit yung tanong ng bata o ng estudyante na kausap ko. Kasi totoo naman, money can't buy or hindi mapapalitan ng kahit na ano, kahit anong iPhone pa yung ipadala ninyo. Top 3 best advice para hindi masayang ang buhay mo dito sa abroad ngayong 2024. Basta sundin mo lang tong 3 tips na to, lalong-lalo na yung number 3 para hindi ka magaya sa ibang kabayan na nag-for good ng luhaan. Number 1, kumuha ka ng mga hulugan na gold regardless kung gaano kaliit ang sinasahod mo dito. Ang mindset, kaya ka mag-iipon ng mga gold para kapag nag-retire ka na sa Pilipinas, may magagamit ka pang start ng negosyo. Number 2, gawing priority ang pagbuo ng emergency fund bago ang ibang investment. Sobrang daming kabayan ang kampante na sa monthly income nila, kaya hindi na pinaghahandaan ng emergency fund. Remind lang kita ha, wala po tayo kasiguraduhan dito sa abroad, kaya dapat prepared tayo, lalong-lalo na sa mga emergency kapag nawalan ka ng trabaho. Number 3, kumuha ka na ng health and life insurance kapag nakapagbakasyon ka sa Pilipinas. Mandatory po ito ha, ito yung hindi natin dapat pinapabayaan. Hulugan mo lang siya monthly hanggat kaya mong bayaran para kapag nag-for good ka, yun ang gagamitin mong retirement fund at health insurance para hindi ka gumastos ng malaki kapag nagkasakit ka. Ako monthly ako nagbabayad ng 5,000 pesos sa True Life. Binabayaran ko lang siya through GCash at nilalagyan ko yung GCash ko through TapTap Send application. Wala kasing bayad magpadala dito lifetime. Mataas ang exchange rate, sobrang bilis pa mag-transfer. May bonus pa yan na 390 pesos kapag ginamit mo yung promo code na Pinoy. Ayaw mo maniwala? I-try mo i-download at ilagay mo ang promo code na Pinoy para makuha mo yung bonus. Hindi rin kasi natin alam ang mga pwede mangyari sa atin dito sa ibang bansa. Kaya dapat lagi tayong handa at meron dudukutin sa oras ng kagipitan. Wala sa laki ng kinikita yan. Nasa disiplina ng pagtatabi at paghawak ng pera. Dahil nakita mo tong video na to, mag-ipon ka na. Si Papa humingi ng sorry. Dahil lahat ng hirap dinanas nyo para lang makatulong sa mga kapatid nyo sa akin. Ang baon ng mga kapatid nyo, kayo ang nagbibigay. Kasi ang hanap buhay ng Papa, kargador lang, padlang. Sapat lang para kumita tayo lang. Alam nyo yan. Masakit dahil hindi kayo nakapag-aral. Nung time na nawala mama nyo, Kuya Will, masakit dahil may isang gabi na halos hindi sila kumakain. Isang gabi na hindi sila kumakain. Masakit yun para sa akin, Kuya Will. Sa'yo pula, humingi rin ako ng patawad, sorry. Dahil 17 years na kayo, di man na kayo, hindi ko kayo napag-aral. Dahil alam nyo ang hirap na dinanas natin nung nawala si mama nyo. Alam nyo yan. Masakit yun sa akin, paring Will. Kaya nung nag-alam na kambal ang mag-audition, sabi ko na, ito na siguro para pag sakali man palagi. May panghanda kayo sa birthday sa September 24. Advance happy birthday na. Ganon din sa mga kapatid nyo. Mga anak ko lang dyan sa bahay ngayon. Ito na yung, siguro makakatikim na rin tayo ng masarap na pagkain. Kahit konti lang siguro. Grabe, nakaka-touch naman. May puso ko. Isipin mo, tatay mo yung nangihingi ng sorry sa'yo kasi wala siyang magawa na nang dahil sa hirap ng buhay, yung pangarap niya para sa inyo hindi niya maibigay. Kaya salute po sa pamilyang to. Nagtutulungan at hindi nagsisisihan. Nagdadamayan at nag-iintindihan. At higit sa lahat, pinapanatili ang pagmamahalan sa kabila ng kahirapan. Tapos sa henerasyon ngayon, yung mga kabataan,
Grabe pa mag-demand. Hindi naman mayaman, pero sobra magtampo kapag hindi na pagbigyan. Ang daming gustong makuha, na dapat kapag meron yung iba, ay meron din siya. Na dapat kung ano yung kaya nila, ay kaya rin niya. Na hindi nakikita yung sakripisyo ng magulang nila. Na maidaos nga lang yung sa araw-araw ay hirap na. Tapos magluluho pa. Yung tipong ang daming kahilingan pero hindi makapaghugas ng pinggan. Yung ang hilig makisabay pero hindi makatulong sa gawaing bahay. Ang dami niyan ngayon pero sana malinawan na yung iba. Kasi kailan ba tayo magbabago? Kapag wala na yung magulang mo? Kailan ba tayo matututo? Kapag wala na yung gumagabay sa'yo? Madalas hindi natin nakikita pero umiiyak yung mga yan. Hindi lang nila pinapakita na kahit sobrang pagod na, para sa anak ilalaban pa. Na kahit sobrang dami ng problema, hindi iniinda para sa mga taong umaasa at taong mahal niya. Kaya sana para sa mga kabataan dyan, makita niyo yung kahalagahan ng mayroong magulang. Huwag tayo masyadong abusado na hindi lang mapagbigyan sa gusto. Grabe na magtampo. Alam nyo ba na ang daming kabataan ang pangarap kung anong meron kayo? Kaya sana kung anong meron tayo, marunong tayong makontento. Kasi kailan pa ba tayo matututo at magbabago? Magbibigay ng importansya at magpapahalaga kung kailan bang wala na sila? O kung kailang huli na upang bumawi pa?